Kung ikaw yung mahilig manood ng video na ni Mook Station, ni Kuya Mook, di ba may mga video siya na pag bibili ka ng gitara, dapat magsama ka ng marunong tumingin. Kung ikaw ay beginner guitarist at aspiring lead guitar ka, tapos bibili ka ng electric guitar na budget meal, magsasama ka ng marunong tumingin. Magsama ka ng kahit hindi ganun sa tingin mo magaling, pero marunong tumingin ng gitara. Kasi katulad dito, yung unang-unang yung ginawa ko to, pagdating sa akin, bago daw to, binili. Pero mo pagdating sa akin, kitang-kita yung pagka-twisted niya, yung twisted neck. So, ito, naayos ko na to. Kanina hindi ganito itsura nito. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung gaano kalaki na bawas kung fretboard sa kanya. At saka yung fret wire na halos natanas kasi nga hinabol ko yung radius at level nung fretboard, yung straight niya, hinabol ko. Tapos sabi ko kay client, 2,000 kasi yan pag ginawa natin talaga yan, pag i-repair natin na talagang buong neck. So, wala daw pera si client. So, sabi ko, sige, gagawin ko to sa kasya dun sa babayad mo sa akin. Pero magagamit mo na maayos yung gitara. So, okay, nag-usap kami na kasunduan naman. So, ayan, papakita ko sa inyo yung sira talaga niya. Ayan, yung issue niya. Pansin niyo ba? Kung ikaw marunong at tumingin ng gitara, mapapansin mo agad. Kung matagal ka na ng gitara, o basta marunong ka mag-gitara, marunong ka tumingin ng gitara, alam mo na agad kung anong sira nito. Diba? Ang fretboard, ito yung radius ng fretboard. Ayan, pa ganyan. Pansinin nyo itong kulay itim na to. Ito yung fretboard mismo. Ito yung neck ito yung neck. Body ng neck. At ito yung fretboard. Tingnan nyo yung nawala. Kung gaano kalaki. Kung gaano kalalim yung nawala dito. Diba? Kung gaano kalalim yung nawala dito, ganun kalaki yung nakaangat na dyan. Naka-twist yan na gano'n, no? O, i-exaggerate lang natin para ma-imagine nyo. Ganyan yan, nakaganyan yan, yung neck na yan. Nakabaliko. So, isipin nyo gaano kataas yung binawas natin na yan. Sa halagang budget meal talaga, affordable na budget meal na guitar setup, guitar repair. Ayan, tingnan mo, ginawa natin. Kung mapapansin mo, ayan, ito pa yung isa. Kung mapapansin nyo po, Kung mapapansin nyo po, ito. Ito na yung nawalang fretboard. Ganyan nakanipis. Ito, 'di ba? Ayan, makikita nyo. Ayan, hanggang dito sa 1 2 3 4 5 6 hanggang dito. Ayan yung nabawas na ganyan kalaki. Tingnan nyo gaano kanipis. Ito kapal niyan eh. Ayan, ganyan kakapal ang fretboard, 'di ba? So ganito kanipis. Ginawa ko ng abnormal yung gitara, mga idol. In-abnormal ko na yung gitara. Wala na siya comfortable playing. Wala nang ganun. May magagalit na naman dito sa ginawa natin. So, pero wala tayong magagawa. Walang pera si client wala siyang pambayad dun sa kailangan natin gawin. So, gagawa tayo ng paraan na hindi natin to tatastasin. Pero magagamit niya yung gitara. Remember paalala ko ulit, hindi porke budget, pag budget guitar naman ang bibili nyo, tumingin naman kayo ng maayos at magsama kayo ng marunong kasi kawawa din kayo kung wala katulad dito. Walang gumagawa dito sa Tanay area, sa Rizal area, walang gumagawa sa Tanay or Sampaloc area. Tingnan nyo, walang gagawa niyan. Walang magtatagang gumawa niyan, mga kaibigan. Maniwala kayo sa akin. Tingnan mo, kung gaano kalaki na kain. Ayan ganito kalaki na wala. Halos, ano ba sukat niyan? mm? 9mm, ganon? 9mm. Wait lang, hanap tayo ng spot. Ayan, tingnan, ito yung panukat na natin. Tingnan nyo kung gaano kataas yung nawala. Kung gaano kalaki. Kung gaano kalaki yung nawala. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung nawala. Halos 2 cm, di ba? Pero dapat hindi naman sa 2 cm yan, dapat ganito lang yan. Ito lang yan, dapat wala ngang 1 1 cm wala. Mm ba? Walang 1 mm ba to? Ano nga?
Walang wala dapat, halos 1 millimeter lang. Dito halos ilan, 3 millimeter ang nabawas, 'di ba? 3 'di ba? Halos 2 ang nawala. Mapapakita ko sa inyo yung kapal ng fretboard. Ayan yung kapal ng fretboard. 4 cm, 4 centimeter ba to o 4 millimeter? Basta 4 yan. O dito sa kabila, tingnan nyo. Kung gaano kalaki na wala. Ilan? Halos 1 mm ang nawala. 1 mm ang nawala. Ang natira 2 mm na lang. Ganun kalaki yung pagka-twisted nito. Tapos dito rin, twisted din to ng nakaganon. Kung dito nakaganon yan, dito sa dulo nakaganon yan, nakataas. So pag papapansin nyo, dito sa, manood kayo maigi huwag kayong tamad-tamad manood dyan. Pag tinignan nyo dito, ayan, di ba? Sobrang baba. Pero pag dito sa saddle, sobrang sagad na. Ganun kalaki yung twist niyan. Ganun kalaki yung pagka-twisted niya. So, yan, naulit ko sa lahat ng bibili ng budget guitar, magsama kayo ng marunong tumingin. Para hindi kayo, sabihin natin, scam na talaga, hindi kayo nai-scam. Kasi, pag sa tagal yan, tapos naka-hanger, guitar hanger, yung nasa pader, yung sinasabit sa pader, o yung sinasabit sa mga guitar shop. Pag yun ang bibili nyo, tignan yung maigi yung neck. Kasi, 100% titwist yun. Pag matagal lang nakasabit yung gitara. Hindi porke magandang tignan. Tulad ito, ang gandang tignan nito. Parang Yamaha Pacifica. Pero sa neck, hindi mo magagamit na maayos yan. Ganun kahirap mag-repair ng gitarang ganito, ng twisted. Ayan, laki nang nawala. Pero, nadiretso na natin. Try natin, isa-soundcheck natin kung may mga sabit. Ito kasi meron talagang sabit. Kasi twisted So, ibig sabihin, may sabit talaga. Pero yung sabit niya, tolerable. Anong tolerable? Yung hindi naman siya ganun kapangit pakinggan yung pagkasabit niya, pagkapiyok niya. Ma-anticipate mo pa, ma-appreciate mo pa yung tunog niya. Hindi katulad kanina talaga kahit sobrang taas nung string niya, yung action niya, sobrang taas. Pero puro fret bass. Pero ngayon, tatry natin. Pakinggan nyo. Yan Stairway Stratocaster Red. Ang ginawa, fret level, fret polish, fret crowning, at fretboard trimming. At twisted neck repair. Yan. At adjust sa low action. At sound check. Nga pala, itong string ay wala ang pamalit si client. So, sintonado talaga kasi luma na yung string o local yung string. Kaya magsisintonado yung Hindi siya mag-i-intonate. So, kailangan palitan to ng matinong string para ma-intonate ng maayos. Pero yung ang gusto lang ni client is ma-low action para kaya naman niya yata magpalit ng string. Para at least magamit niya kasi beginner lang siguro tong gagamit at bago lang din sa pagbili ng gitara, kaya kailangan tulungan natin. Hindi porke walang alam na gitarista, walang alam sa bumibili, sa pagbili ng gitara is sasamantalahin. So, nandito tayo, mga tech, para pakita sa kanila na meron silang, sabihin natin, may tutulong sa kanila. Paramdam natin sa kanila, nandito tayo mga tech, para tulungan sila na mapagaan yung
gamit nila sa gitara nila. Lalong-lalo sa mga katulad dito, Twisted. Yung iba, i-discourage na yan. Wag mo na ipagawa. Bili ka ng bago gitara or bili ka ng neck. Yung second hand pero branded. Or, yun nga, palit ka ng gitara. So, hindi tayo dapat ganun. Dapat, hanggat maaari, tulungan natin si client at pakita natin na may magagawa pa tayo. May paraan pa. Kasi hindi naman niyang ginawa para na hindi mo mare-repair eh. Nasa sa'yo, nasa isip mo yun. Lakas lang ng loob at saka tiwala lang sa gawa mo. Tiwala ka lang sa sarili mo kasi pag sa ganitong paggawa, pag nasiraan ka ng loob, hindi mo nagagalawin to eh. Ayaw mo na. Pero wag kang mananawa. Hanap ng paraan. Trial and error hanggang sa makuha mo. Hindi naman niya perfect eh. Lalong-lalo sa atin mga gumagawa, mga guitar technician natin. Walang perfect na guitar technician na magaling. Ang lahat dyan, nasa experience talaga at saka tiwala sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo kinasihan ng banal na espiritu rito sa ginagawa natin, hindi tayo humingi ng knowledge sa Panginoon, hindi natin magagawa ng matinuto. Baka magka-problema, baka makulong pa tayo kasi damage to property ang magiging kaso natin. Pero ayan, sa tulong ng Panginoon, naayos naman natin. Sound check natin yung ngayon, at ito, ayos na. Bigyan na natin kay client to. Salamat po.